Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May biro ilang netizen dahil sa viral video na kuha sa South Cotabato. Kaya daw pa na sobrang init ay dahil sa nakuha ng tila 2 araw. Itong video nakunan kamakailan ng negosyanteng si Lian mula sa isang gym sa Coronadal, South Cotabato. Naisipan kong kunan ng video yung sunset at i-post siya sa social media. Pero si Lian nagulat sa kanya na videohan. Nakuhanan ko ng video ang 2 araw. Sa kabilang side, merong sunset at sa kabilang side, meron ring isang sunset. Yung isa, it's brighter at yung isa parang a little dimmer. Giit ni Lian, hindi niya ginamitan ng app o inedit ang video. Sigurado rin siyang hindi ito reflection lang ng araw sa dingding ng gym. I was moving around the cellphone. Hindi siya nag-behave as a reflection. At nang kanya itong pinost online, marami raw sa nakapanood ang gustong maliwanagan. Pumalo na siya ng 6 million views sa TikTok. Iba naman, they're giving scientific explanation for it and marami pong nag-aaway-away. Pero bakit nga ba tila naging 2 ang araw sa kalangitan ng Coronadal? Kuya Kim, ano na? Nagmistulang 2 araw ang nakuna ng video ni Lian, pero imposible ito dahil iisa lamang ang araw sa ating solar system. Kung magkaroon man ng 2 araw, makakaapekto ito sa gravity at maapektuhan din ang orbit ng planet Earth. Ayon naman sa mga eksperto, ang nakunan sa Coronadal ay isang atmospheric optical illusion lamang. It's an atmospheric phenomena. Yung mga sinasabi ng mga sandog. Ang sandog ay isang atmospheric optical phenomenon kung saan makakakita tayo ng 1 o 2 maliwanag na spot sa magkabilang side ng araw. Nangyayari ito dahil sa refraction ng sinag ng araw sa mga ice crystals sa ating atmosphere. Reflected sunlight ito na tumatama sa atmosphere. The moment na lumubog o kaya naman ay sumikat ng araw, depende dun sa number of present na ice particles, ay nagbibigay siya ng ganong mga images. Ang mga sandog ay matatagpuan halos 22 degrees sa kanan, kaliwa o magkabilang panig ng araw. Dahil halos magkasing kulay ang araw at sandog, tinatawag din itong mock sun o parhelya. Yung nangyari kasi sa Coronadal is very rare. Namastan mo rin ba ang isa pang atmospheric optical phenomenon kung saan may nakikitang ring o bilog sa palibot ng araw? Ito ang sun halo, isang ring o bilog na nabubuo sa palibot ng araw. Ang ilan sa mga nakakakita nito natatakot dahil sa paniniwala na isa itong masamang pangitain. Pero isa lamang itong atmospheric optical phenomenon na nangyayari kapag ang liwanag mula sa araw ay nagre-refract sa ice crystals na present sa mga cirrus clouds. Madalas puti ang kulay nito. May pagkakataon ding may kulay ang mga ito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, tweet o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot po kayo 24 oras. Iniimbestigahan na ang pag-akyat ng ilan sa Bulkang Mayon kahit bawal pa. Gaya ng napanood sa isang vlog. Wala yang permit ayon sa Kapitolyo ng Albay at may karampatang multa. Nakatutok si Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Conquering Mayon ang ipinagmalaki sa vlog na ito na viral ngayon. Pero hindi nabilib ang marami lalo't bawal paakyatin ang bulkan na nasa alert level 1 pa. Bukod sa batikos ng netizens, kinondena ng Provincial Capitol ang mga umakyat. Sabi nito, nilabag nila ang Provincial Ordinance No. 2016-23 na mayroong 5,000 pisong multa. This is a violation sa pagpasok nila sa prohibited zone kasi alert level 1 pa tayo sa Mayon. Ang impact na ginawa nila dyan, insulto yan sa probinsya. Kaya pag ininsulto ang probinsya, insulto lahat ng Albayanos ang isa ginawa nila. But yung ginawa nila, na alam nilang bawal at pumasok pa rin sila. Walang permit o clearance na inilabas para sa ginawa ng grupo. Inaalam na rin kung saang bahagi ng probinsya dumaan ang grupo at kung sino-sino lahat ng umakyat. Makuha mo lang ang ngaran, pwede mo siya maregtag po sa NBI para po kung halimbawa magkuha man ki clearance yan, din siya makakakuha po kay NBI clearance. Iniimbestigahan din kung sino ang kanila mga local tour guide. At may mga tour guide pa doon na mga mountaineers na tumulong din ng mga local. Sana po mapakuha rin namin yung mga detalye para wag na po pamarisan. So I'm also asking the help of every agency concerned also para tulungan kami para mas manatili po itong mga tao. Posible silang panagutin ayon sa Bicol Police. We will not condone yung mga violation na ganyan, sir. If there is ordinance violated, of course we will file a
case. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayag ang vlogger at mga kasama nito, pero sa ngayon ay hindi pa ito nagpapaunlak ng panayam. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia at GMA Integrated News, Chris Novello, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, hindi na lang sa Pilipinas ramdam ang matinding init ng panahon, kundi pati sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya. Base sa datos ng Metro Weather, bukas posibleng umabot sa 41 degrees Celsius. Ang temperatura sa Vientiane, Laos, 39 degrees Celsius sa Naypyidaw, Myanmar at Bangkok, Thailand, 38 degrees Celsius sa Phnom Penh, Cambodia. Sa Metro Manila, 37.8 degrees Celsius. Ang naitala ng Pag-asa na pinakamataas na temperatura kanina at maaaring nasa 37 degrees din bukas. Pero temperatura pa lang po yan at hindi yung heat index o yung dama nating init. Sa Dagupan City, Pangasinan at Apari, Cagayan, pumalo sa 47 degrees Celsius ang heat index, 46 degrees Celsius sa Borlan, Palawan at 45 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union at sa Sangley Point sa Cavite. Mataas pa rin ang damang init bukas, partikular sa ilang lugar sa Luzon, lalo sa Dagupan City, pati sa La Union, Olongapo at ilang bahagi ng Southern Luzon. Ayon sa Pag-asa, patuloy na nakakaapekto ang easterlies o yung mainit na hangin sa bansa. Sa kabila ng napakainit na panahon, posible pa rin ang mga pag-ulan bukas. Sa datos ng Metro Weather, posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao sa umaga. Pagsapit ng hapon, malaking bahagi ng Mindanao ang posibleng makaranas ng heavy to intense rain. Ingat po mga kapuso sa posibilidad ng baha at pagguho ng lupa. Unti-unti ring tataas ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Luzon, partikular sa Ilocos Region, Cordillera at Zambales. Gayun din sa ilang bahagi ng Visayas, partikular sa Eastern Visayas at Negros Provinces. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero maganda sa posibilidad ng localized thunderstorms. Mas marami pang oportunidad sa labas ng Metro Manila tulad ng trabaho ang posibleng resulta ng mas mabilis ngayong paglago ng ekonomiya ng 10 ibang rehiyon kumpara sa National Capital Region. Naitala po yan noong 2023 at nakatutok si Bernadette Reyes. Bagamat bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Metro Manila noong 2023 kumpara noong 2022, ito rin ang may pinakamalaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas na sinusukat ng GDP o pinagsama-samang kita sa mga produkto at serbisyo sa loob ng bansa. Mas mabibilis lang yung paglago ng ekonomiya ng other regions. Like, if I'm not mistaken, is Central Visayas na 7. So, mas mabibilis lang. It doesn't follow na nag-decrease tayo, no? Medyo bumagal lang yung paglago natin. Nakatulong sa mas mabilis na paglago ng Central Visayas noong 2023 ang lumalakas na turismo na nakakaambag din sa resto at accommodation services. Factor din na ang taong pinanggalingan ay may taong dikit sa pandemya. Pero bukod sa Central Visayas, 9 na ibang rehiyon ang mas mabilis din ang paglago sa Metro Manila. May bentahe pa rin dahil ibig sabihin madadagdagan pa ang mga oportunidad sa ibang rehiyon na makatutulong sa desentralisasyon. Yan ang goal. Pero sa ngayon, marami pa ring dumarayo sa Metro Manila para magtrabaho. Tulad ni Eduardo na taga Rizal pero araw-araw pumapasok sa Metro Manila bilang safety officer. Malaking nabay po yun. Lalo pa sa mga overtime, siyempre. Mas mataas din ang rate na. Ang marami nga, lumilipat na talaga sa Metro Manila. Ang Metro Manila o National Capital Region ang pinakamaliit na rehiyon sa Pilipinas. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, ito ang may pinakamataas na populasyon na umaabot sa 14.3 million. Many still have this mindset na nandito yung kanilang opportunity. Meron pong mga trabaho, lalo-lalo na doon sa mga tinatawag nating viable sectors, yung pong mga technology-related na profession. Yun po yung ating pinagtutuunan din ng pansin dahil po na dumadami yung lumalago ang paggamit natin sa technology. Andun pa rin po of course yung sa food, no? Yung delivery, yung logistics, yung mga courier po natin. Talagang magsa-thrive pa rin naman po yan. Pero ngayon, pwede naman ang i-replicate ang mga negosyo kahit saang lugar. Natutulungan din ang pagsulong ng online services at delivery. Maaaring tumulong ang DTI sa gustong magtayo kahit micro, small at medium enterprises na maaari ring magpataas ng employment sa inyong lugar. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.
Good evening mga kapuso! Lalo pang nakilala ang mga character ng upcoming series na Encantadia Chronicles Sangre sa isang book reading session sa Philippine Book Festival 2024. Full of immersions ang cast nang basahin ang kwento ng characters. Makichika kay Aubrey Carampel. Bago mapanood sa GMA Prime ang Encantadia Chronicles Sangre, may patikim sa kwento ng kanilang mga karakter ang mga bagong tagapangalaga ng Brilyante na sina Bianca Umali, Kelvin Miranda, Faith Da Silva at Angel Guardian. Sa book reading session sa Philippine Book Festival 2024, ibinahagi ni Sangre Terra ang kanyang pinagmulan. Lumaki siya sa mundo ng tao pero madidiskubre na isa pala siyang sangre. Paborito kong basahin ang mga kwentong may mahika, kababalaghan at ukol sa mga diwata at engkanto. Aliw na aliw ako sa kanilang kakayahan at mga kapangyarihan. Si Sangre Adamus nagkwento tungkol sa kaharian ng Adamya at sa kanilang mga Adamyan. Ang Adamya ay isa sa 4 na teritoryo at kaharian na matatagpuan sa Encantadia. Buong puso namang binasa ni Sangre Flamara ang kwento niya bilang diwata na may dugong hator. Alin kayang dugo ang mas mananaig sa akin? Ang marangal na dugo ng mga diwata o ang isinumpat minsan ng kinamuhi ang dugo ng mga saling lahing mga pinuno ng Hatoria? Si Sangre Dea nagbasa ng makabagbag damdaming liham para sa Encantadia. Aaminin kong malaki ang aming pagkakasala sa inyo, sa aming ginawang pagwasak at pagbasag sa katiwasayan at katahimikan ng inyong mundo. Masaya raw ang mga bagong sangre na unti-unti nilang naipakikilala ang kanilang karakter at nabigyang importansya rin ang kahalagahan ng pagbabasa. Na-update namin sila sa kung ano yung magiging takbo, lalong-lalo na ang Encantadia. Sa tingin ko kasi nami-misunderstood kapag sinabi nating apoy, matapang, galit, pero hindi natin alam may mga ibang pinagdadaanan pa. Nararamdaman ko yung pain ng character ni Dea. Pinipigilan ko lang talaga, Ate Aubrey, pero naiiyak na talaga ako sa stage. Pero ayun, nakakatuwa din na nabahagi ko din yung character ni Dea. Pag-amin ni Kelvin, medyo nag-struggle siya dahil sa kondisyon niyang dyslexia. Binasa ko na po kasi siya kagabi. Tinandaan ko po yung storya. Parang pag medyo nahihirapan po talaga, tinatry ko na lang humanap ng word na unang na konektado at mas magiging madali siya para sa akin. Isa rin sa mga inaabangan sa Sangre ang pagbabalik sa pag-arte ni Solen Yusaf bilang si Cassiopeia. Ilang taon siyang nag-break para makapag-focus sa mga anak na sina Tilan at Maylis. Ready at excited na raw siyang sumabak sa taping. Siyempre naman, lagi ako handa kasi yun, para sa akin, very important yung health. So, lagi ako naman nag-exercise and everything. So, yun, ready ako kahit bukas na yung shooting. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Sinagot ng Miro Systems ang ilang puna kaugnay ng pagsusupply nito ng vote counting machines para sa 2025 elections. Ang mga makina, pasadya ang disenyo para sa pangangailangan ng Pilipinas. Nakatutok si Sandra Aguinaldo, exclusive! Sa pagharap ng Vice President ng Miro Systems sa GMA Integrated News, sinagot nito ang mga puna sa kanilang kakayanang mag-supply ng vote counting machines o VCM na gagamitin sa eleksyon 2025. Ayon sa Miro Systems, kampante silang hindi ma-hack ang anilay mga moderno nilang makina na sadyang dinisenyo para sa pangangailangan ng Pilipinas. Absolutely confident of that because we have several engineers who have worked with big companies, and they also are security experts. It doesn't have Wi-Fi or anything like that, so that cannot be tampered with. And the data that we store, we stored images and the election results, but they're all encrypted using AES 256, and we are very confident that they cannot be hacked. Tinanggap daw ng Miro ang lahat ng hiling ng COMELEC, kabilang ang mabilis na scanning at maayos na pagsusubo ng balota sa makina.
2-in-1 daw ang mga VCM. Pwedeng i-scan ang balota at pwede ring touchscreen ang paraan ng pagboto. Pero madali pa rin gamitin. And because of the meeting the high standard of requirements of Comelec, our devices are fully capable of delivering better, I'm sorry for not being humble, but better than the predecessor, I'm sure. Dahil sa mga dagdag na features na hiling ng Comelec, tumaas daw ang presyo ng makina. Depresyang kaya naman daw pasanin ng kumpanya. Kaya hindi umano totoo ang paratang ni dating Representative Edgar Erice na robbery in progress ang transaksyon dahil sa presyo ng mga makina. Matatandaang ang Miro Systems ang nag-iisang bidder na nag-qualify sa naturang proyekto. But we were just so bitter, and it is our strong speculation that other providers did not participate because the budget was too low. Mababa man daw para sa kanila ang budget ng Comelec, sinikap raw nilang manalo sa bidding dahil maipagmamalaki nila ang karanasan nila sa Pilipinas. Why the interest in Philippine elections? This will be a huge reference because Comelec did a really great job of having really successful elections. I think we can offer better solutions on top of that. Matatandang naipatawag na sa Senado at Kamara ang Miro Systems para pagpaliwanagin sa mga puna sa kanilang makina sa Congo at Iraq elections. Sagot ng Miro, hindi umano ang mga makina nila ang naging problema sa mga eleksyon doon at may mga katibayan sila. Ilang eleksyon na raw na ginagamit ng South Korea ang mga makina nila. Sa huli, alam daw nilang nakataya ang kanilang pangalan. Kaya the best thing for us to do is to make sure that we provide very reliable and accurate devices and solutions. That in itself will speak for itself after the election. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Balik training na po ang Filipino weightlifter at Olympian na si Elrin Ando. Palapit man sa kanyang target sa Paris Olympics, hindi niya nalilimutan ang payak na simula sa sports at ang karanasang mga lakal ng basura noon. Nakatutok si JP Soriano. Lakas ng katawan, matinding disiplina at pagpupursigi. Yan ang ilan sa mga naging susi ni Pinay weightlifter Elrin Ando para manaig sa 59-kilogram event ng 2024 International Weightlifting Federation World Cup sa Thailand na isa ring Olympic qualifying tournament. Pampito siya sa ranking para maging isa sa contenders sa 59-kilogram event sa Paris Olympics. Matapos ang isang linggong break, balik training ang two-time Olympian na si Elrin. Kasama niya sa training sina John Ceniza at Vanessa Sarno na mga nag-qualify rin at first-time sasabak sa Olympics. Ayon sa coaching staff, para hindi mabigla yung katawan ng mga ating mga Olympians galing sa kanilang kompetisyon sa Thailand, umpisahan na ang kanilang training sa track and field muna bago sila magbuhat sa mga susunod na araw. 1, 2, 3. Inumpisahan ang training sa flexibility, stretches at movements at ilang rounds ng jogging sa track oval. Sinubukan ko na rin sabayan ang ilang basic exercises. Kwento ni Elrin sa GMA Integrated News, noong nasa Thailand siya, hindi niya raw malilimutan yung sandaling nabuhat niya ang weights para mag-qualify sa Paris Olympics. Sobrang saya ko, sir, kasi nakuha ko na yung ticket para Paris po. Ang Olympic gold medalist na si Heidelin na kinapos man sa qualifying competition sa Thailand para mag-qualify sa Paris Olympics, pinaramdam daw ang full support kay Elrin. Pagkatapos ng kompetisyon, inakap at binati raw siya ng kanyang ate Heidelin. Sinabi niya na kayang-kaya namin sa Olympics at saka deserve po namin na mag-Olympics din po. Kwento ni Elrin,
Hindi naging madali ang kanyang journey bago naging Olympian. Maaga siyang naulila sa ina. Ang pangangalakal ng basura sa Cebu, ang unang nagtawid sa kalam ng sikmura nilang 5 magkakapatid. Maghanap kami ng mga plastic na pwede namin maibenta para magkapera kami. Tapos makabili kami ng pagkain. Ganun yung hirap ng buhay namin sa Cebu. Hanggang sa isang araw, nakilala niya ang isang dating atleta na naging weightlifting coach. Isa si Elrin sa mga nakitaan niya ng potensyal na hinubog at sinanay hanggang makasali sa weightlifting competitions. Hindi ko talaga alam yung weightlifting, sir. Tapos doon lang kami sa lugar namin. Yung coach namin, si Coach Gary, sir. Yung time na napasok siya sa coach, naghanap siya ng mga bata doon. Nasa ibang bansa at isa ng seaman ang kanyang unang coach na habang buhay raw niyang pasasalamatan. Bili naman palagi sa kanya ng kanilang training coach ngayon. Laban lang tayo tapos stay focus lang. Mensahe ni Elrin sa mga kababayan. Thank you po sa lahat ng support nyo, lalo na sa amin na Olympian athletes na mag-represent sa Paris Olympics. Thank you po sa lahat ng prayers po. At saka lalaban kami para sa bayan po. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. In her Bridgerton era ngayon, ang Kapuso star na si Andrea Torres matapos maimbita sa isang event ng hit series sa Australia. And to complete the feels, syempre looking regal din si Andrea sa iba't iba niyang outfits para sa event. Mula sa New South Wales, Australia, makichika kay Nelson Canlas. Looking regal sa kanyang white mini dress si Sparkle star Andrea Torres while living her Bridgerton dream sa New South Wales, Australia. Kasama ng Philippine team si Andrea para sa kakaibang experience ng Netflix inaugural event ng Bridgerton series. With other media and content creators mula sa iba't ibang panig ng Asia and Australia. I think every fan's dream come true. Di ba when you watch Bridgerton, parang wini-wish mo na sana nandun ka. As a girl na sana suot mo yung mga damit nila. Nakabanding niya rin ang dalawang bida ng series na sina Nicola Coughlan at Luke Newton. Nagkaroon din siya ng pagkakataon ng maka-one-on-one ng dalawa para sa kanyang social media accounts. What's nice is yung mga stars din nila, very warm. Grabe yung energy nila, parang hindi ka may intimidate. So, ang saya. Bukod sa red carpet premiere ng first episode ng season 3 ng series, na-enjoy din ni Andrea ang ilang activities gaya ng watercolor painting at paggawa ng pabango. Talagang everyday may activity na feeling mo andun ka sa time na yon. I mean, it's not everyday na makakatry ka mag-watercolor, mag-perfumery, so sobra ko na-enjoy. Pagkatapos ng event, mamamalagi ang Sparkle Star sa Sydney ng ilang araw para makasama ang kanyang kapatid doon. Happy naman ako na pinayagan nila ako to stay for 3 days so I can spend time with my brother and his family. Pag uwi ko, may work ulit. Mula sa Bowral, New South Wales, Australia, Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Ang saya naman. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.